Oh, that's great. Amen. Amen. All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles in the book of First Corinthians. First Corinthians, not in the book of First Chronicles. Corinthians, magkaiba po yun, mga kapatid. Okay? First Corinthians chapter 2. Katulad sinabi ko po sa inyo mga kapatid, meron po akong dinadala sa inyong series of messages on because we are now in the Lenten season. So, lagi ko pong dinadala sa inyo mensahes about the cross, the death of the Lord Jesus Christ, and all of that. Okay? Kaya ngayong umaga, I'm going to talk to you about the significance or the excellency of the cross. Okay, the significance of the cross and the excellency of the cross. Okay, now chapter 2 in the book of First Corinthians, chapter 2, we'll begin reading from verse number 1 down to verse number 5. Are you with me now? Okay, First Corinthians, chapter 2. Here's what the Bible says. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Now, just to understand, mga kapatid, no, para habang binabasa po natin, alam nyo na kung sino nagsasalita, alam nyo kung sino tinutukoy na I. Okay? Now, this is the letter of the Apostle Paul to the church at Corinth. Okay? Now, the theme here is about the message or the preaching of the Apostle Paul to the Corinthians. Yan po ang pinakang theme po rito. Okay? Now, so verse number 2, for I determined, okay? I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. Okay? Unawain natin ng mabuti itong part na ito mga kapatid later on. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Now, verse number 3 speaks of his first missionary journey. Because right now, his second missionary journey. Kasi ito letter na to ni Paul from the church of Ephesus when he was at Ephesus. Okay? Now, kaya sinusulatan niya, may rason siya kung bakit gumawa siya ng ganitong sulat, which I'm going to talk to you this morning. Okay, verse number 4. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Boy, I like it. I like it. No? At makita nyo yung spirituality ni Paul, the spirituality of the letter of the Apostle Paul against the carnality of the church at Corinth. Okay? All right, so this morning I'm going to talk to you about the excellency of the cross. It's not the excellency because the Apostle Paul was talking about that he was saying that I came to you not, sabi niya dyan, not with excellency of words. But he said, I come to you with the excellency of the Lord Jesus Christ that was crucified. Okay? So, hindi sa excellency ng words, kundi sa excellency nung napako doon sa cross. Okay? Alright, tayo po'y sandaling manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito at pangunahan niyo po kami sa amin pong mga maririnig po ngayon. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso. Makita po namin ang purpose na mensaheng ito sa buhay po namin. Naway makita po namin ang purpose ng Christianity. At sapagkat hindi po namin makakalimutan ang foundation ng aming pagiging Kristiyano, Panginoon. Naway manatili po kami doon sa pundasyon at hindi po sa mga nakikita po namin ngayon.
Salamat po, O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng ito at pinapangako ko po sa inyo lagi ang glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. You may be seated. All right. Now, listen carefully at nawa ay maunawaan natin ang mabuti ang mensahe. Now, listen, para maunawaan po natin, let's go back to the background ng Corinth, mga kapatid. Okay? Para maunawaan po natin ang mabuti. Okay? Now, hope you're ready. Okay? The first thing about the strategic location ng Corinth, mga kapatid. Is everybody paying attention now? Everybody pay attention. Everybody look at this way. Now, ang Corinto, mga kapatid, ito po ay isang very strategic location ng mga business people, sapagkat ito po ay nasa Corinthian Gulf at nandoon po sila nasa between ng Corinthian Gulf and the very popular Aegean Sea. And makikita po natin na ito po ay naging napakahalagang sentro ng commerce. Kaya ito ay nag-attract ng napakaraming tao, mga kapatid, katulad ng mga Greek, and the most popular people na nag-dominate po sa lugar nito ay ang mga Romans. And they also have the Jews, the Syrian, at ito po ay naging dahilan ng mga taong umunlad sa negosyo at sila po ay yumaman, mga kapatid. In other words, ito po ay napakalagong lugar, mga kapatid. Sikat na lugar. But ang lugar pong ito ay kilalang kilala sa dalawang bagay na yan. Business and yung kanila pong pinagkakakilanlan na moral reputation. Doon po sila bumagsak, mga kapatid. Now, do you understand, mga kapatid, na ang lugar din pong ito ay naging melting pot ng religion? Napakaraming sari-saring mga reliyon, mga kulto na pumasok po rito. Subalit, ang lugar pong ito ay sikat na dito po itinayo ang templo na naka-alay kay Aphrodite. No, kung kayo ay nag-aaral ng kulto, yan po yan, si Aphrodite. Na ito pong templong ito ay merong 1,000, mahigit 1,000 na tinatawag na temple prostitute. Okay? Temple prostitute. Na yung mga tao, mga kapatid, like the business people, ay pupunta sa templo na ito po ay doon po sila magpapakasasa pagdating po sa mga bagay na yan. Does you understand prostitute? Yeah. Making money, ng mga kababaihan. So, in other words, sa ibang bayan ng tawag po niyan ay women for sale. Okay? Now, ito po, mga kapatid, kaya nga nung araw ay kilalang kilala yung salitang Corinth or Corinthians na kapag ka ikaw ay tinawag na Corinthians, parang noong araw, ngayon naririnig po natin salitang Sodomites. Hindi ho magandang salita yon. Pag tinawag ka noon na ikaw ay as of Corinth, parang ganon, ang ibig sabihin may hindi ka magandang karanasan o ikaw ay palaging nandoon sa Corinth for that purpose. Pumupunta ka sa templo ni Aphrodite para lamang sa temple, not to worship, but for the temple prostitutes. Okay? So I hope nakikita niyo po yan, mga kapatid. Kilalang kilala po yan sa bagay na yan, mga kapatid. And so, si Paul ay napunta on a second missionary journey. Siya po ay napunta doon at na-meet niya po ito, if you are familiar with Aquila and Priscilla. Okay? Diyan niya po yan na-win, mga kapatid. At isang araw, nagkasama-sama po sila sa business nila, yung tent making. Kaya si Paul ay na-involved sa tent making because of this business women. Okay? And then, kahit na saan sila pumunta, etong dalawang ito ay very supportive sa mission ni Paul. And so,
ang mga tao doon, mga kapatid, katulad ng mga nabanggit ko, every time na nagsasalita ako patungkol sa Korinto, yung mga tao, naging Kristiyano sila, pero nadala po nila yung kanilang kaugalian sa labas. Alright? Now, you understand mga kapatid, na may mga tao, nagiging Kristiyano mga kapatid, na hindi naman po nila nawawala o natatanggal yung nakaugalian nila, kundi dinagdag na lamang po nila ang salita, ang Christianity. So you understand that? And to be honest with you, mga kapatid, this is not to offend anyone here. Okay? Now, that is exactly what Christianity or how Catholicism started. Okay? It started from paganism and they are trying to add Christianity. So pinagsama po, Catholicism is the mixture of paganism and Christianity. You see, wala hong tinanggal, mga kapatid. Kung naalala nyo, nung si Constantino ay inadapt niya yung Christianity, mga kapatid, from paganism, hindi tinanggal yung paganism, kundi dinagdag niya po yung Christianity. You see? And so exactly, ganito po ang nangyayari o ang nangyari doon sa Korinto. Okay? Now, sapagkat meron silang, meron mga taong may kaya at walang kaya, at may mga taong mayaman at taong hindi mayaman, at sapagkat nandoon yung mga Romans, nandoon yung mga Roman philosophers, at nandoon din po yung mga, mga babang tao, And so, sila po ngayon ay nakarinig ng preaching ni Paul at sila ay napunta sa church, pero hindi po natanggal sa kanila yung dati po nilang kaugalian. So, dinagdag na lamang nila yung narinig nila kay Paul. Did you get that? So that's the background. And so because of that, you will notice that in chapter 3, kapatid, nagkaroon po dyan ng tinatawag na mga divisions. I am of Apollos, I am of Paul, I am of Christ, ganito, ganyan. And so, ang nangyari ngayon, sabi ni Paul, nung sinulatan niya mga tao ito, narinig ni Paul na nalaman niya yung nangyayaring ito na hindi maganda doon sa Korinto, sinulatan ni Paul ang taga-Korinto at ang sabi niya, naalala ko nung pumunta ako dyan. Okay? Sapagkat sa dami-daming mga pinupuntahan ni Paul, merong isang pagkakataon sa mission ni Paul, if you can recall, na hinihintay niya yung mga kasama niya doon sa Athens, and then pumunta sila ng Areopagus, at pagpunta nila, mga kapatid, doon sa lugar na yun, nag-preach si Paul sa Mars Hills. At isa sa mga nakasalubong doon ni Paul, ang mga binangga ni Paul doon ay mga philosophers na wala silang ibang ginagawa kundi makipagdebate doon, palabasan ng katalinuhan. And so si Paul, inisip niya kung paano kausapin ng mga taong ito using their intellect or their education. You see, nakuha niyo kapatid, na parang okay, para maabot niyo ako at para pakita ko sa inyo na akala niyo kayo lang ang may galing, okay, papakita ko rin sa inyo na may mga alam ako tungkol sa philosophy or sa science na mga alam ninyo. Okay? But you know what? Sabi ni Paul, hindi yan ang dinala ko sa inyo dito sa Korinto. Okay? Kaya mapapansin nyo, mapatid, nung si Paul ay nagsalita sa Mars Hills, there were only 2 people there that got saved. Not very many. So nakita ni Paul kasi, ang buong akala niya, sapagkat madadala niya, sapat ako'y nagsasalita ayon sa dunong ninyo. Akala nyo, kayo lang may alam na ganyan, ha? So alam ko rin yan. So what happens is, dalawa lamang ho ang naligtas doon sa Mars Hills, ang nag-cleave at nanampalataya doon sa sinabi ni Paul. Pero sabi ni Paul, nung pumunta ako sa Corinth, nung pumunta ako dyan sa inyo, hindi ko ginawa yan dyan. And Paul said, I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. You see that? So, sabi ni Paul, wala akong ibang dinala dyan. Bakit? Hindi ako nagsalita ng napaka-excellent na mga words. Hindi ako gumamit ng mga flowery words. Hindi ako gumamit ng mga words na katulad na ginawa ko doon sa Athens or ginawa ko sa ibang lugar. No, isa lamang ang dinala ko sa inyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo na napako doon sa cross. So in other words,
Hindi kinakailangan dito mag-excel ang magagandang words. Hindi ko kinakailangan ipakita sa inyo na ako'y mas may pinag-aralan kaysa inyo. Hindi ko pinakita sa inyo rito na ako'y mas sikat kaysa inyo. Sapagkat isa lamang ang dapat sumikat dito, walang iba, kundi yung napako sa cross. And I want to get your attention and focus your attention on the cross and not on me. Alright? So that is exactly what happened. I tell you what, kapatid, ako po ay lumaki sa Sunday school. Lumaki po ako sa mga churches, o sa churches, dalawang churches lamang. Lumaki po ako sa Countryside Church, Baptist Church. At nakita ko po ang pastor na every time na nagsasalita siya, lagi niya na lamang pong binabanggit ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng Panginoon. Walang mensahe, kapatid, every Sunday na hindi nababanggit yan. And I tell you what, nag-isip ako, sabi ko, itong pastor na ito, wala na bang ibang alam to kundi yan? Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Wala nang ibang binanggit kundi kaligtasan. Wala nang ibang binanggit kundi yung Kristong napako sa cross. Wala nang ibang binanggit kundi yung cross. You see? So parang sa pakiramdam ko, yung pastor yata na ito, hindi na nag-aaral, puro na lamang dyan. And so sabi ko, wow, iba, parang sinasabi ko, tamad tong pastor na ito. You see, kaya siguro nagugutom ito. You know, and then punta ako sa San Pedro, andun, naririnig ko naman uli yan. Sabi ko, wala na bang ibang mensahe? Kaya noong araw, pag nakarinig ka nang nagpipreach na medyo English, saka hindi nababanggit yung cross, hindi nababanggit yung death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ, okay ito. Sikat ito. Sikat, maganda ito. So bibilib ka, parang itong gusto kong pastor. But you know what? Nung nakita ko ang talatang ito, kapatid, simula nung nabasa ko po ito matagal ng panahon, sabi ko, mapapansin nyo sa simbahan natin, walang linggo rito na hindi tayo nagdi-deal patungkol sa salvation. Why is that? Because kung merong mang mensahe na dapat mag-excel, kapatid, it's not a message of prosperity, it's not a message of healing, but it must be the message of salvation. It must be the message of the cross. It must be the message of the person who was crucified on the cross. Why is that? Because the Apostle Paul gives us many reasons here kung bakit niya ginawa. But I'm only going to give you 3 reasons and we'll be dismissed. Kasi mali yung relo na yan. Okay? All right. So are you ready? Number 1, why did the Apostle Paul give this message? Bakit siya nag-preach? At in-excel, pinapataas niya, kapatid, at ang glorify niya ay yung cross. Bakit ang sabi niya rito? Ang sabi niya sa verse number 1, and I, brethren, when I came to you, came not with what? Excellency of speech. Hindi ko dito pinatataas yung speech, yung pananalita. Hindi ako gumamit dito ng mga ginagamit ng mga Roman philosophers. Yung mga words na mga ganyan. But simply lamang, kung saan ko kayo dinala at kung saan ko kayo gusto mag-focus. Saan yun, mga kapatid? Ang sabi niya rito, declaring unto you the testimony of God. Now, what is the testimony of God? Here's the testimony of God. Jesus Christ and in Him crucified. You see, why is that? Why is this the message, kapatid, that the Apostle Paul brought and reminded the Corinthians to focus on? Okay? Now, bakit sinabi ni Paul na doon lamang kayo mag-focus, doon lamang kayo tumingin, at ito ang dapat niyong alalahanin? Bakit? Because, brethren, number 1, the cross is our common denominator. The cross is our common denominator. The ground at the cross is leveled. Flat, leveled. Now, in other words, there is no great people at the cross. Again, there is no great people at the cross. There is no high and low at the cross. At the cross, we recognize that we are all sinners saved by grace.
I said, we are all sinners saved by grace. All of us stand the same at the cross. And no one is better or worse than anybody else, because all of us stand the same in the redemptive grace of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo nandoon sa paanan, at ang titingnan lamang natin ay yung magre-redeem ng ating kasalanan, magtutubos sa atin, mga kapatid. Lahat iisa lamang po ang ating tagapagligtas. So the cross tells you the real value of your life. Okay? Now listen to me now. Wala akong tao dito, kapatid, sapagkat lahat po tayo nasa paanan ng cross. Walang mataas, walang mababa, walang mayaman, walang mahirap pagdating sa cross. Kasi iisa lamang naramdaman ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. But God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. In that while we were yet sinners, Christ died for us. You understand, may mga tao nag-iisip na hindi siya makasalanan? Kasi ang nasa isip niya kung paano siya nagko-contribute sa society. Paano siya nagko-contribute sa mga clubs. Paano siya nagdo-donate sa mga simbahan. Kapatid, maaari ang mga taong ito ay mababait, pero hindi po sila exempted. Sinasabi ng Biblia na sila ay makasalanan. Sila yung mga mababait na kasalanan. At marami din salbahing mga kasalanan. But on the cross, at the cross, kapatid, tandaan po natin, we are on the same level. That is, kapatid, our common denominator. Listen, tandaan niyo po, ang cross ay magsasabi rin niya, pagka tinignan mo ng mabuti, maganda ho, sinasabi ko sa inyo. Yan ang magsasabi ng true value ng tao. May dalawang bagay na pwede mangyari sa cross. Pag tinaas mo ang sarili mo sa cross, ibababa ka ng cross. Sapagkat hindi ikaw ang napako doon. Sapagkat kung kaya mo iligtas ang iyong sarili, anumang meron ka sa ibabaw ng lupang ito, dalhin mo sa cross. Anong nangyari sa cross? It was not you. Yeah. Naisip mo ba yan? Na nandoon ka. Sige, magyabang ka. Magyabang ka tungkol sa kalagayan mo. Anumang kalagayan mo sa ibabaw ng lupang ito, dalhin natin yung pinagyayabang mo sa cross. Ikaw ba ang napako? Ikaw ba ang namatay para sa iyong kasalanan? Ikaw ba ang nagtubos ng iyong kasalanan? Gaano karaming pera meron ka para itubos ng iyong kasalanan? Come on! Gaano kalaking kayamanan meron ka at gaano ka kalakas para pasanin mo ang cross na pinasa ng Panginoong Kristo? Gaano ka katapang na maaari sabihin mo doon sa lahat ng maraming tao habang nandun ka sa cross na I'm not gonna give up. Hindi ko pwede i-give up ang ginagawa niyo, ang aking pinangaral na ito, sapagkat ito ang redemption ng napakaraming tao. So do you understand? Anumang pinagmamalaki natin, dalhin natin sa cross, kapatid, at makikita natin, ibababa tayo ng cross, at masasabi natin, wala pala ako. Subalit, kapatid, kung ikaw naman nagpapakumbaba, at nakikita mong nagpakalalim-lalim ka sa iyong napuntahang kasalanan, gaano man kalalim ang iyong kasalanan, ganoon ang kapatawaran doon sa cross na inalay ng Panginoong Kristo. Kaya anuman ang kalagayan natin, maging mababa tayo, itataas ka ng cross. Pero pag nagmataas ka, ibababa ka ng cross. That's the excellency of the cross. Wow! The cross is our common denominator. Ano man ang kalagayan natin dito, kapatid, naway makita natin ito. Kaya pag nandito na tayo ng kapatid simbahan, dapat ang isipin natin, the cross. It's not about you. Thank God, nakaupo tayo sa loob ng simbahang ito at magsiitsura tayong ganito, kapatid. Pero hindi dahilan sa atin. It's because of the excellency of the cross. Sabi ni Paul, hindi ako napunta rito sa inyo para magsalita ako at
sumikat kayo at ipakita ko kung gaano ako galing. Sabi ni Paul, hindi. Sapagkat ang gusto kong makilala nyo ay si Kristo. At siya ang napako sa cross, hindi ako. See? So you understand, kapatid? Remember, naunawaan nyo ba kung bakit si Paul nagsumulat ng ganito sa Korinto? Because of division. Because of divisive spirits in the church. Bakit? Nag-iisip itong isa na siya ay karapat-dapat. Hindi, itong isa ay mas karapat-dapat. Itong isa ay mas kinakailang bigyan ng pansin. Itong isa ay dapat siya ang sikat. So nagkaroon, yung meron, samahan ng meron, samahan ng wala. Samahan ng mga may pinag-aralan, samahan ng mga walang pinag-aralan. Samahan ng walang kulang sa pansin at samahan ng laging pinapansin. So you understand, kapatid? Na hindi dapat yan masumpungan sa loob ng simbahan. Kaya minsan merong ganyan sa loob ng simbahan, nakakalimutan po natin ang cross. Na ang cross, pagka nagmataas ka, ibababa ka. Subalit kung pinahintulutan mo, tinaamin mo ang iyong sarili na ikay wala, pwede kang iangat ng cross. So I hope this is clear, kapatid. Na sana hindi masumpungan ito sa loob ng simbahan. Kapatid, nauunawaan ko kaya na naging maliwanag sa akin lahat ng ito. Akala ko noong araw, pagka laging pinag-uusapan ng kaligtasan, pinag-uusapan lagi, wala na ito. Siguro may ibang maituro kundi yan. Cross. Si Kristo na pa ako. Sinabi niya nung umaga, sinabi niya nung hapon, linggo na naman, binanggit pa nung Wednesday. Subalit ako'y nagpapasalamat nung nakita ko ang talatang ito. Salamat sa Panginoon na merong simbahan na hindi tinanggal yung cross, kapatid. Sapagkat naunawaan niyo po ba, mga kapatid, na every time na nakaupo tayo, naalala natin ang cross. Listen, by the way, in mathematics, cross is a plus sign. That's right. Yep. That's right. I thank God that it's a plus sign. Do you understand that? If you will only realize that you are a Christian since you became a Christian, there are many pluses in your life. Nadagdagan ang buhay mo, nadagdagan ng pag-asa, nadagdagan ng kadisentihan, nadagdagan ng magandang pag-iisip, nadagdagan ng magandang buhay, nadagdagan ng magandang kaibigan, nadagdagan ng magandang puro dagdag! Because that's the excellency of the cross. The plus sign. Somebody in this auditorium must witness that since he became a Christian, maraming nadagdag sa buhay mo. Kapatid, sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Lahat ng nadagdag sa buhay ko ay nawalang kwenta yung dati ko. Na walang kwenta. Na baliwala yung alam ko. In other words, may na minus. Because exactly this is what the Apostle Paul said. 2 Corinthians chapter 5. Verse number, if any man, he is a what? All right. All things are what? Behold, all things are become what? New. Plus. Listen to me now, ladies and gentlemen. Right now, I don't know about you, but I enjoying everything that God added in my life. Lahat ng dinagdag ng Panginoon sa buhay ko, ini-enjoy ko ngayon. Oh yeah. Oh yeah. You understand that? Yung dati mong pamilya, tinanggal ng Panginoon. I'm talking about the old family. I'm talking about yung lahat ng hindi maganda nangyayari sa pamilya mo, dinagdagan ka ng Panginoon ng bago. May bago ka ng lakad ngayon. May bago ka ng pamumuhay ngayon. May bago ka ng itsura ngayon. May bago ka ng kasuotan ngayon. May bago ka ng ginagawa ngayon. Bakit? Yan ang mga dinagdag ng Panginoon. Because the cross is a plus sign, not a minus. Good point.
So, dapat lamang po nating isipin na anumang ini-enjoy natin ngayon, huwag natin kakalimutan, it's all because of Him. Had it not been, ganun dapat lagi nating iniisip, na kung hindi dahilan sa Kanya, kung hindi dahilan sa cross, kaya sabi ng Panginoon, hindi ako alis dito. Hindi ako, I can ask. Sabi niya kay Peter, alam mo ba Peter, pataga-taga ka pa dyan. Hindi mo man lang naisip na pwede akong tumawag ng 10,000 angels. Pwede kong pababain mga angels sa langit para protektahan ako rito, pero hindi ko ginawa. Because this must be done. I must be nailed at the cross. At the cross, where I first, and the burden of my road. And it was there by sight. By faith, I received my sight. And now, woo! Sing it! I'm happy! All the day. At the cross, at the cross. You understand that? Why? Because it's a plus sign. It's a plus sign. Secondly, not just the cross is our common denominator, but the reason why the Apostle Paul preached that, because, or so that, sabi ni Paul, your faith must stand on God and not on me. All right, this is clear about that. Verse number 5. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. In other words, kapatid, upang ang inyong pananampalataya ay hindi matuon sa akin, kundi matuon sa Diyos. Do you understand the sad thing in our Christianity today? In so many churches, kapatid, listen now, they're making their pastors a celebrity. That's right. Come on. Listen, I'm a pastor. I am not a celebrity. I am a servant. Listen, bawat isa po sa atin dito, wag natin sikapin na magkaroon tayo ng position sa church para tayo maging celebrity. Kundi tayo ay maging servant. And servant is to serve people. Celebrity is for entertainment. Pag dinala mo rito, mga kapatid, listen, pag dinala mo dito ang mga celebrities sa ibabaw ng pulpitong ito, they will entertain you. But when you bring up the servants here, they will serve you. Nakakita na kayo mga kapatid ng simbahan na punong-puno ng mga celebrity, wala nang ibang ginawa kundi magpasikatan. Wala nang gustong maglingkod. Bakit? Ang celebrity ay design sa pag-entertain. Design sa kasikatan ng mga kapatid. Pero kapatid, ang servant ay design sa pag-serve. Listen now. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon kung paano niyo po ako respeto. Lahat. I mean, pag dumaan ako rito, tumatayo kayo. You see, pagka tinawag ako rito ni Brother Roy, ni Brother Willie, ni Maki, pag tinawag ako rito, papalakpak kayo, tatayo kayo. Na-appreciate ko po yan. But you listen to me now. It's a sin na kayo'y tatayo, pag nakikita nyo ako, papalakpak kayo pagka pumunta na ako rito, pero pagdating sa preaching, tulog kayo. I am, inuulit ko, servant ng Panginoon. Not a celebrity. Huwag nyo akong gawing celebrity rito. I am God-called servant. May papakita nyo na ako'y hindi celebrity ng kapatid. Pagka tumatayo kayo dyan, listen, if you pay more honor in my life than God,
you're making me a celebrity. And not a preacher. Listen, yan ang problema. Sabi ni Paul, kaya sinasabi ko sa inyo, ayoko namang enticing words. Preaching about prosperity is good. Preaching about healing is good. Preaching how to be happy is good. But listen, preaching of the cross must not be left out during the preaching and in the church. Why? Because sabi ni Paul, gaano man kaganda ang inyong words, without it, preaching of the cross is nothing. Without the preaching of the cross, gaano man kaganda yan. Gaano man kaganda yung healing, kapatid. Walang masama dyan. Walang masama na sasabihin mong God heals. God loves. God can make you wealthy. Yeah, there's nothing wrong about it. Pero pag tinanggal mo ang cross, wala nang additional. Tinatanggal mo. Listen, a crossless Christ is a Christless cross. And a Christless cross is a crossless Christ. Did you get it? Kinakailangan, kapatid, every time na merong Kristo, huwag niyong kakalimutan ang cross. Every time na merong cross, huwag niyong kakalimutan si Kristo. Oh yeah. Salamat sa Panginoon. Pero kapatid, hindi po nagwawakas po doon. Sabi ng Biblia, maliwanag ho mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Kristo ay nanatili sa cross. Hindi nanatili sa cross. Bumaba siya sa cross. Listen, pero wag mong kakalimutan yung cross. Listen, why? Naunawaan niyo mga kapatid kung gaano ka-importante yan. Sabi ng Panginoon, kung susunod ka sa akin, take up what? Come on. My cross. And follow me. If you are not willing to take up the cross, you cannot be my disciple. Do you understand how important it is? Naunawaan niyo kapatid kung gaano kahalaga ang cross. You see that? Listen, it is very important mga kapatid. Naunawaan niyo ba mga kapatid na napakahalaga na ikaw maging disciple ng Panginoon? Napakahalaga na i-take up mo yung cross to be a disciple? Do you understand why? Because today, in our Christianity, in so many churches, gising, yung sinasabi ko sa inyo eh. Salamat naman na tinatawag mo akong pastor at tuwan-tuwa ka pagkasama mo ako. Bakit pagdating sa preaching, tulog ka? Now listen to me now. Here's the thing, kapatid. Why is this important? Because if you cannot take up the cross, you cannot be his disciples. You listen to me now. Many churches today, listen, are filled with believers, but not disciples. Yan ang problema ngayon. Maraming simbahan po ngayon na punong-puno ng mga believers. Pero walang disciples. Kunti lamang ang disciples. Why? Disciples are taking the cross of Christ, and believers, they just believe. You listen to me now. Don't you forget this, that Judas, even Satan, believed also, and he was trembling. Maraming mga mananampalataya, pero sino ang sumusunod? Sino ang nagpapasan? Yung iba, yun na magsimba kasi mainit. They are believers and not disciples. Yung iba gusto lang maupo sa fully air-conditioned room, pero ayaw lumabas for soul winning. They are believers and not disciples. Yung iba gusto mag-enjoy ng blessings, pero ayaw magbigay. They are believers and not disciples. Yung iba pupunta simbahan at their convenient time. They will never decide to come on the right time. Their
right time is always their convenient time. They are believers. And they are not disciples. Naunawaan niyo, kapatid, na maraming simbahan ngayon, punong-puno ng mga believers. Pero very few ang disciples. Sana maliwanag po ito. Sana naunawaan po natin mabuti ang mensaheng ito. Are you a believer or a disciple? Pagdating sa hirap na, ayaw mo na magpasa ng cross. Pero tandaan mo ito, that's why sabi ko sa iyo, balik tayo sa cross. Because the cross is our common denominator. Balik tayo. Balik tayo. Pag medyo nakukulangan ka na, balik tayo. Tignan natin yung cross. Pag medyo nalulungkot ka na, balik tayo. Pag medyo sabi mo nahihirapan ka na, mas mahirap pa kaya ang ginagawa mo ngayon sa ginawa ng Panginoong Kristo, balik ka lang sa cross. Mahirap gumising sa umaga. Linggo ng umaga. Pero mahirap din, mga kapatid, alalahanin nyo, ang Panginoong Kristo, He was on the cross on Friday. He was sa libingan na, mga kapatid, on Saturday. He died hanggat hindi sumisikat ang araw, kapatid. But Sunday, early morning, He rose from the grave. Kapatid, naway makita po natin ang katotohanan na ito. Sabi ni Paul, para hindi mawala ang focus nyo, para ang focus nyo ay wala sa akin at na kay Kristo. Listen now, yan ang Baptist preacher. Remember John the Baptist? Ano sabi ni John the Baptist? He must increase, and I must decrease. Yan ang tatak na nasa tamang simbahan kayo. Yung pastor ay hindi nagyayabang. Ang pastor ay hindi niya tinatayo ang kanya tinataas sa sarili niya, kundi itinataas niya ang Panginoong Kristo. Lastly, why the Apostle Paul said, no, I did not come here for the excellency of speech. I did not use enticing words. Bakit? I determined. Pinili ko na pupunta ako dyan na wala akong sasabihin sa inyo, kundi ang kaligtasan na ginawa ng Panginoong Kristo na si Kristo lamang ang na-crucify. Bakit? Because the cross, it is all that matters. It started from there, and it continues. Nagpapatuloy, kapatid, hanggang sa matapos. Nagsimula po yan sa cross. Hanggang sa matapos, it's all about Christ. Wala sa buhay ng isang Kristiyano, kapatid, nasabihin mo, wala si Kristo. Tandaan niyo, kapatid, ang salitang Kristiyano ay laging kalakip yung salitang Kristo. Walang oras, walang panahon sa buhay mo na merong nangyayari sa iyo na ginawa ang Panginoong Kristo na hindi involved ang cross. Because it all starts from there. Nagsimula lahat ang mga bagay na yan sa cross, kapatid. Kaya sabi nga natin noong nakaraan, thank God, it is a must. Salamat sa Panginoon na dito ho nanggaling. Alam nyo, ang daming mga reliyon na nagsasalita ngayon, kapatid. Lahat patungkol sa kanilang pagbabago sa buhay, pero hindi mo makitaan ng ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Kapatid, naunawaan niyo mabuti kung bakit nagsimula sa cross. Doon sa cross, napayapa. Doon sa cross, siya napako. Doon niya sinabing, it is finished. And after that, binabas sa cross, kinuha siya, dinala siya sa isang borrowed tomb. Alam niyo kung bakit borrowed lamang po yan, mga kapatid? Kasi hindi naman siya tatagal. Amen. Hindi naman siya tumagal. Sandali lamang doon.
Papagamit na yan sa iba. Alright, thank God for Joseph. Amen? Alright, dinala po siya doon. And on the third day, as promised, he rose from the grave. Kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat, kapatid, napako siya sa cross. Listen now, pero hindi siya nanatili sa cross. Pero kapatid, wag ho nating kakalimutan ng cross sapagkat lahat nagsimula sa cross. Doon nagsimula ang pagbabago ng aking buhay. Kaya maliwanag na pwedeng magbago at may pag-asa pa ang aking buhay na araw-araw ay kakaiba, kapatid, at merong gagawin ng Panginoon na kakaiba. Alam niyo kung bakit? Kasi nabuhay yung napako sa cross na namatay, nilibing, at muling nabuhay na ngayon ay kasakasama ko at may pangako sa akin na kailanman ay hindi niya ako iiwanan. Simple message that we should not forget. Noong araw, kaya sabi ko, grabing hiya ko nung nakita ko ang passage nito. Grabe ang hanap ko. Aso nawala na yung ibang mga pastors na yun, namatay na sila eh. Hihingi sana ako ng tawad. Pero pagdating na lang sa langit. Pero ngayon humihingi na ako ng tawad sa kanila. Simula nung nakita kong talatang ito, yung palaging mga pastors na linggo-linggo, lagi nagpipreach patungkol sa kaligtasan, patungkol sa pagkapako sa cross, patungkol kay Kristo na pako sa cross. Nung araw na sinasabihan ko sila, wala na yata itong mga pastor na itong bang masabi kundi yan. Yung pala, nakatanim sa isipan nila na every time they will preach, they will always preach the cross of the Lord Jesus Christ. Why is that? Sapagkat ayaw niya na makalimutan ng bawat isa yung excellency ng cross. That the cross dapat mag-excel. Kapatid, kung aalalahanin po natin sa mga bisita po namin ngayon, kung hindi dahilan sa cross, lahat ng pagtitipo natin dito ngayon, pasikatan lang ito. Nakikinig lamang kayo sa isang pastor na celebrity at hindi ho servant. Lahat ng mga bagay na yan ay wala sana, pero dahilan sa cross. At yung napako sa cross, yun ang dapat mag-excel. At hindi ako at hindi ikaw. Anumang meron ka, remember kung ano ginawa ni Paul. Why did the Apostle Paul brought this message to the Corinthians? Because there is what? Lifting of themselves. Tinataas nila ang sarili nila. Ako ito, yan si Apollos mas magaling, yan si Paul mas magaling. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, no. Jesus Christ, in Him, He was crucified. Siya lamang, wala ng iba. It's not about you. Your presence of the church in the church is not about you. It's about God. Now, you listen to me now. Kapatid, kung pupunta kayo rito para dalhin yung sarili nyong agenda, hindi nyo kailangan ng simbahan. Because uuwi kayo na walang mababago sa buhay ninyo. Kung pagpupunta nyo rito, sasabihin nyo, pag nakapakinig kayo ng mensahe na medyo nasaktan kayo, ay hindi yan, depende yan. Alam nyo, hindi nyo kailangan ng simbahan. Hindi nyo kailangan ng simbahan. Wala nang mababago sa buhay ninyo. Kailangan nyo lamang ang simbahan na para, by the way, I almost forget this. Okay? Now listen to me now. Makinig kayo ng mabuti. We're Filipinos. Kilala ang ating bansa, tinatawag na third world country. Okay? Makinig kayo ng mabuti. Ito ang problema pagka mahirap. Na kaya kayo pupunta sa simbahan hoping na aalisin kayo ng Panginoon sa inyong kahirapan. Kaya makikita nyo po, eto ang danger ha, makinig kayo ng mabuti. I'm your pastor, I'm your friend. Okay? Na pagka karamihang nasa loob ng simbahan, bihira ang mga mayayaman. Sabi nila, bihira yung mga milyonaryo. Bakit? Karamihan mahihirap. Bakit? Yung mga mahihirap, iniisip nila na pagka nagsimba ako, pagpapalayan ako ng Panginoon, maaalis ako sa kahirapan. Bantayan nyo ang sarili nyo na huwag kayong mag-isip ng ganyan. Karamihang nasa simbahan,
may terminal na sakit. Bakit? Hoping na ang Panginoon pagagalingin ako sa aking cancer. Karamihang nasa simbahan ay mga loko-loko. Bakit? Sabi ng mga magulang, dalhin mo nga yung anak ko dyan para tumino. So you understand what it? Lahat ng yan ay nandyan sa loob ng simbahan, kapatid. Kaya nga minsan sinasabi ko itong mga taong akala nila pag nagsisimba ka, pag nandito ka sa simbahan, akala nila bayot ka. Nagkakamali sila. Hindi nila alam na mga nasa simbahan, mga loko-loko dati yan. Hindi sila natatakot. But listen now, sinasabi ko po ito para maging maingat tayo. Sinasabi natin ito para bantayan na wag mong isipin na kaya ka ng simbahan para iangat ka ng Panginoon sa buhay mo. But the truth of the matter is, if you will just follow the Bible, God will lift you up. That's right. Oh yeah, itataas ka ng Diyos, kapatid, pero hindi ka pagyayabangin ng Panginoon. Listen, bakit? Ang sabi ng Panginoon, warning ni Paul kay Timothy, sabihan mo yung mga mayayaman na yan, na wag silang magyabang, wag nilang ipagyabang ang kanilang kayamanan. Sapagkat ang kayamanan ng mundong ito is uncertain. Uncertain. Wala akong katiyakan na mananatili sa'yo. I've seen it. I counseled many people like that. Dating meron, biglang nawala. Sabi ko nga po sa inyo, maaaring maunang mawala ang pera o maaaring mauna kang mawala sa pera mo. Alin man sa dalawa nakakalungkot. Kung ang puso mo ay nasa yaman mo. But you listen to me now. Tandaan po natin. The excellency of the cross is, pag nagyabang ka, ibababa ka. Pag nasa baba ka naman, ano man ang kalagayan mo sa baba, kaya kang itaas. And listen, the Apostle Paul is telling us to focus on God and not on men. Gaano man kaganda ang mensahe, kapatid, pero tandaan nyo, I'm just serving you. I'm pointing you to Jesus. I'm pointing you to the one who was crucified on the cross. It's not about me. It's about Jesus. It's about the one who was crucified. It's not me. Brethren, listen now. Here, the most important thing is, balik tayo sa cross, ano man ang naramdaman natin. Ano mang hirap sa ibabaw ng lupang ito, balik tayo sa cross. At pagka bumalik ka sa cross, man, telling you, yung Kristong napako sa cross, hindi na natili sa cross. You understand what I'm saying? Okay. Kung yung cross, kapatid, ay symbol ng crucifixion, ng hirap, kapatid, si Kristo na napako sa cross, hindi na natili sa cross. Ginamit yung cross. Sabi ko nga, lahat nagsimula sa cross, pero hindi na natili sa cross. Now, nasaan yung nakapako sa cross? Sabi ng Biblia, seated in the right hand of His Father. He's back to the throne. Kapatid, listen now. That is exactly what's going to happen to us. The Bible says we will be with Him forever and ever. That's the cross. And that's the excellency of the cross. Ano man ang kalagayan natin, kapatid, ngayon, tingnan natin mabuti. Sana maisip po natin ngayon, ano man ang kalagayan natin ngayon, ano mang meron tayo ngayon, isipin po natin. Let's go back to the cross. Why is that? Because the cross is our common denominator. Nakaupo tayo ngayon sa building na ito ngayon na pantay-pantay tayo. Bakit? Iisa lang ang tagapagligtas natin, iisa lang ang sinasamba natin, iisa lang ang nagbago ng buhay natin. Iisa lang. The cross is our common denominator. And because it is the common denominator, let's focus our attention to the one who was crucified. Am I clear to you? Nawa, kapatid, maunawaan natin mabuti ang Christianity. Yan ang dahilan kung bakit may pastor kayo, para ipaunawa sa inyo ang totoong Christianity. Para sa mga bisita po namin, ngayong umaga, ang napakahalaga na dapat yung tatandaan dito, it's not about religion. It is about the Lord Jesus Christ.
Gaano mo kakilala ang Panginoong Kristo? Yeah, marami ngayon, ginugunita nila ang hirap ng Panginoong Kristo. Pero salamat sa Panginoon, nagtapos na yung hirap ng Panginoong Kristo. In other words, kung nagtapos yung hirap ng Panginoong Kristo at ako'y susunod sa Panginoong Kristo, possible na mawala din ako sa hirap. So you understand? Listen, listen. If you have Christ in you, then the Bible is very true. Look at what Apostle Paul said. If anyone be in Christ, he is a new creature. Old things, your old things should pass away. Dapat meron ka ng bagong buhay. That's the cross and that's the excellency of the cross. Don't you miss that. It all starts from there. Pero hindi po nagtatapos doon. Hindi po nagtatapos. Naway naunawaan niyo po yan. Maganda yung makita natin yung cross. Maganda yung nag-i-excel yung cross. Every time na nahihirapan tayo, aalalahanin natin yung cross. Pero hindi tayo nanatili doon at ngayon nag-i-enjoy na tayo ng buhay na nanggaling sa cross. Klarado po ako sa inyo mga kapatid. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa salita niyo na nahayag sa umagang ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ay narinig po namin. Naway, masumpungan kami. Masumpungan niyo po kami na kayo po ang tinataas namin. At aaminin po namin sa aming sarili na kung di dahilan sa inyo, wala po kami sa umagang ito ngayon. Kung hindi po dahilan sa inyo, wala po kaming dapat ipagmalaki. At kung meron po kaming dapat ipagmalaki, walang iba, kundi yung buhay nyo mula sa cross hanggang sa buhay po ngayon. Salamat o Diyos sa bagong buhay na ito. Pagpalain nyo ang bawat pamilya, bawat individuals, at maging ang mga bisita po namin ngayon. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's come to the throne of God. Let's talk to God. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mensaheng pinarating niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga anak niyo ngayon na tiklop-tuhod na nakikipag-usap po sa inyo at nakikiusap po ako sa inyo. Dinggin niyo po, O Diyos, ang kanilang karaingan. Dinggin niyo po ang kanilang pagsumamo po sa inyo. O Diyos, salamat po na inyo pong ipinagkaloob sa amin ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Maging ang kanyang sarili. Panginoong Jesucristo, salamat na hinayaan niyo po ang inyong sarili. Na kayo'y napako sa cross, namatay, nilibing at muling nabuhay. Alang-alang sa kabayaran ng aming kasalanan. Dakila po kayo, O Diyos. Sa inyo po lahat ang kapurihan. Pinupuri ka po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen.